Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang Kikiki. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, mari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. Always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, paki-share, and mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube and Facebook. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim. At yung mga episode pong na-miss out ninyo, pwede nyo pong i-search dyan, no? Yung atin pong anti-aging soap, so makiagaw na po kayo habang may stock po kami ngayon. Marami hong bumibili, no? Nakaka-stretch po kasi ito, nakakabawas ng wrinkles, so nakaka-lift po ng face. And gamitin nyo ho, hindi lamang sa mukha, pwede nyo hong gamitin to for the whole body para ho pati yung inyong mga kamay, braso, binte, bawas ho yung wrinkles. Of course, you will look younger pagka ho medyo banat. And yung mga elderly po kasing bumili, tuwang-tuwa dahil pati ho yung mga kamay nila banat. So, kaya ho nagre-replenish po talaga sila. Kaya ho parami ng parami ang bumibili. Kaya ho madalas out of stock kami, no? And dapat naman po talaga meron kayong special soap for your face and your body, no? So, yun na lang ho ang isa sa best gift na affordable na pwede ninyong ibigay sa sarili ninyo. And yung atin pong promo sa check-up, baka po ito ay hanggang first week na lamang po ng March, no? So, humabol na po kayo hanggat bukas pa at i-close na po namin, no? Masyado na pong matagal, no? So, sa ngayon po, free check-up pa po, free urine and sugar testing, and free colon cleansing for your referral. Baka ho first week ng March, matatapos na po ang ating promo, no? And i-package nyo po ang detox, blood cleansing, and vector scan, no? So, choose the one yung meron hong package ng vector scan. Kasi marami ho itong benefit. At lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, no? Siyempre ho, medyo worried kayo, baka magkaroon din kayo. Makikita ho natin sa vector scan ahead of time kung kayo po ay candidate din for cancer. So may time pa ho tayong tanggalin yung root cause. And also, yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, makikita na ho kasi natin ahead if barado ho ang circulation ninyo. And of course, vector scan, it catches the body before the onset of diseases. So wala pa ho kayong simptomas, normal pa ho ang inyong mga laboratory tests, sasabihin na ho sa inyo ni vector scan yung mga upcoming sakit ninyo, tulad ho ng diabetes. Normal pa ho ang blood sugar ninyo, si vector scan magsasabi na ho na kayo ay kandidato for diabetes, no? Mataas ho ang accuracy, so more than 90% po, and ang resulta ho, hindi ho siya subjective. Machine ho ang magre-read, hindi ho base sa opinion ng taong nagbabasa. And you can easily get the result, wala ho itong radiation. And ang vector scan po, Russian technology ho yan. Ang mini-measure ho dyan is yung brain waves or frequency ng katawan, no? At nakaka-detect ho yan ng lahat ng klase ng mikrobyo or germs at lahat ho ng chemicals na na-absorb ninyo sa inyong katawan since birth. And pati ho mga allergens ninyo, hindi na ho kayo kailangang magpa-test isa-isa. So automatically ho ilalabas siya ng vector scan.
And yung atin pong high dose vitamin C, yan po ang naka-discount na ating blood cleansing aside from laser, ultraviolet, and ozone. Yung high dose vitamin C po, nagkakaroon po yan ng extra benefit which is antimicrobial and anti-cancer property, no? So, pagka ho yan is given intravenously at high dose. Pwede nyo na hong i-prepaid yan at ito ho ay ginagamit na rin sa US, sa ospital po mismo. At pwede rin ho itong gamitin ng mga nagkikimo, nagra-radiation to alleviate the symptoms of yung pagsusuka ho, panghihina at yung paglagas po ng buhok. Hindi nyo ho gaanong mararamdaman yan, no? And ayun po, yung mga ayaw ho ng chemo and radiation, then high dose vitamin C ho, may anti-cancer property ho yan, no? Pero meron ho talaga tayong protocol para sa may cancer. So hindi lamang ho high dose vitamin C, marami pa ho tayong ibang protocol na pwedeng gamitin, no? Ayun po, no? So, makiagaw na ho kayo sa slot and ayun nga po, baka ho kasi mag-close na tayo, no? So, agapan nyo po, no? Para ho makapagpa-check up pa ho kayo ng libre, no? Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa allergies. So, marami hong klase ng allergy. Immune system reaction ho kasi ito to substances that are typically harmless like pollen, certain foods, or pet dander, no? Napakahirap po ng may allergy. But tandaan nyo po, ang pinaka-root cause, anuman hong klaseng allergy yan, no? Is dehydration, meaning lack of water, plus parasitism. So, may alaga hong bulate plus acidic pH ng blood, no? Yung may mga allergy po right now, tanungin niyo ang sarili niyo kung nakakailang basong tubig po kayo. Kadalasan po ang may mga severe allergy, mahina pong uminom ng tubig. Bakit po? In connection ho yan with our histamine, hormones. Pagka ho kasi kulang tayo sa pag-inom ng tubig, ma-stimulate ho ang katawan natin na mag-release ng histamine. Now, ang histamine ho kasi, iba-budget niya lamang yung tubig kung alin ho muna yung pinaka-priority organ na dapat pagbigyan ng water. Yun ho ang nagkakos sa atin ng allergic reaction pag nag-release ng histamine ang ating katawan. Kailangan hong gawin yun ng katawan natin na mag-release ng histamine para ho yung priority organ muna ho ang mabibigyan ng water bago ho yung less important organ. Kasi nga ho, mas marami ho yung usage natin ng tubig kumpara ho sa ipinapasok yung tubig o water sa katawan, no? Di ho ba kaya nga ang gamot sa allergy is what? Antihistamine. So, iba-block niya ho yung action ng histamine para ho hindi kayo mag-allergy, no? But may importanteng role din ho kasi kaya nagre-release ng histamine. Kaya ang solusyon po doon talaga, i-correct ho yung lack of water sa katawan, detoxification ho para mapatay ho yung parasite, and yung blood cleansing ho ang magha-hydrate sa inyo at magko-correct ng acidic pH ng katawan ninyo. Yung pag-inom nyo ho ng anti-allergy is just a temporary relief. And once na na-expose na naman ho kayo doon sa same allergens na nagre-react kayo, paulit-ulit lang po yung allergy ninyo, no? So, ganun po yun. So, kung gusto niyo ho ng permanent cure, pumunta ho kayo sa clinic. So, various types of allergy. Meron ho tayong respiratory allergies such as yung mga allergic rhinitis. Yun hong nagra-runny nose. Palagi na lang hong may sipon, no?
usually triggered by pollen, dust, mites. Kaya ho dapat yung bed ninyo tsaka yung mga pillow ninyo dapat ho bina-vacuum nyo yan. Kasi ho yung mga dust mite di nyo gaanong mapapansin yan. Yung mga balahibo ho ng pets. And food allergies. May mga nagre-react po sa peanuts, shellfish, or dairy products. At saka yung mga seafoods po, tulad ng mga hipon, di ba? Yung malalansang isda, skin allergies, ayan, yung mga contact dermatitis ho, caused by substances like latex or certain metals. Minsan ho, sa mga balat, mga sinusuot nyo hong slippers. And insect sting allergies. Ayan, skin reaction nyo ho sa bee or wasp stings. Medication, meron hong nagre-react minsan sa mga antibiotics, pain reliever, aspirin, penicillin. And isa ho sa pinaka-severe kind of allergy is yung anaphylaxis. Ito ho, deadly po ito, no? And ang problema pa ho dito, it can occur rapidly, bigla ho, affects multiple organ system. So, namanhid na ho yung mga skin ninyo, parang nahirapan na ho kayong lumunok, minsan ho, ayan, nahirapan na kayong huminga. Yun po ang problema doon. And sometimes, hindi ho nakukuha na yan ng mga anti-allergy lamang. Ang kailangan nyo po dyan talaga yung epinephrine shot. Siyempre ho, sino ba naman ang makakaalam na epinephrine shot ang kailangan doon? And sino naman ho ang magdadala ng epinephrine, no? Kung alam nyo na ho may allergy kayo at may anaphylactic siya kayo, pwede po, no? Usually ho kasi nangyayari yan unexpected. Halimbawa ho, yung mga nagpapalagay ng dye sa mga CT scan, MRI, PET scan, ayun ho, no? So, angiogram. Minsan no, hindi naman nila alam na may anaphylaxis sila, no? At magre-react sila. Kaya, ayun po, pag nahuli ho ng kaunti, talaga hong ikamamatay ng pasyente. Meron ho kaming pasyente na tuwing makikita niya yung certain hospital, hindi ko na ho sasabihin ko anong hospital, talaga hong nafophobia siya, ayaw niyang nakikita. Kasi ho, nilagyan ng dye yung mother niya, ayun ho, nag-okay naman ho sa skin test, pero ho, nung inilagay na talaga yung dye, nag-react ho talaga, namatay ang pasyente. Hospital setting ho ito, So, hindi niyo ho talaga masasabi. Ano ho ang mga iba pang cause, aside from yung sinabi natin kanina? May role din ho ang genetics, so genes. So, pagka ho may family history ng allergies, ayan, mas high risk po kayong magkaroon din po ng allergy. Siyempre, yung exposure nyo sa allergens, tulad ng pollen, pet dander, dust mite, molds, at certain foods kung saan ho na-trigger yung allergic reaction ninyo, yung immune system ho, may role din po yan talaga. Minsan ho, nag-overreact sa mga harmless substances naman, no? So, kaya nga ho, kumbaga medyo exaggerated yung immune system na may allergy. Dapat ho, nagre-react lang yung immune system natin sa mga harmful substances. In the case of allergy, kahit ho harmless naman yung substance, nagre-react po sa immune system. Treating them as threats, kala nila threats. So, magti-trigger sila ng allergic response. Ganun po. Of course, environmental factors nakaka-affect din po yan, tulad ng pollution, yung changes sa climate, at iba pa hong environmental factors that plays a role in the development ng exacerbation ho ng allergies. Dietary factors, siyempre ho, no? So, nakaka-influence ho yan ng food allergies at yung mga insect stings. So, usually ho, sa bees, naglilid ho yan sa allergic reaction, no?
Sino ho ang high risk? Siyempre ho, aside from family history, kung kayo ho mismo ay may history ng asthma, eczema, ayan, mas high risk po kayong mag-develop ng allergies. Yung mas nakatira ho sa urban areas na merong high pollution level, ayun, mas high risk po. Siyempre ho, mas malinis sa provinces, no? Fresh air. Occupational exposure, tulad ho ng farming, working with animals, of course, mas increase po ang likelihood na mag-develop ng allergies. At yung mga mahihina ho ang immune system, siyempre, no? Mas increase ho ang susceptibility nila. Yung mga smoker, exposure sa tobacco smoke, especially ho during infancy and childhood. Ayan. So yung may mga baby ho sa bahay at kahit hindi na baby, childhood days, kung kayo ho ay smoker, wag niyo hong paaamuyin ng tobacco smoke ang inyong mga anak. At isa ho yan sa magiging risk factor para magkaroon sila ng allergy later. Sa edad ho, children are more likely to develop allergies than adult. Kaya ho yung cigarette smoke, alisin nyo po yan, no? And syempre ho, pati yung lahat ng membro ng pamilya is nagiging passive smoker. Yung ba sabi natin, halos pareho lang po ang effect ng active smoker and passive smoker. So, yung harm ho, almost the same. Kaya kawawa naman ho yung hindi naman nag-enjoy sa sigarilyo, getting the same kind of harm, no? Obesity, ayun, mas increase daw ho ang risk of allergies sa mga obese kumpara ho sa mga payat-payat lang. Of course, stress, nakaka-weaken din ho ng immune system. And nakaka-increase din ng susceptibility to allergies. Symptoms, sa respiratory ho, ayan, sneezing, usually in the morning, runny or stuffy nose, itchy or watery eyes, yung luluhay ho yung mata, pag-ubo, coughing, wheezing, yung parang sa hika, maririnig nyo yung halak, or difficulty of breathing sa severe cases. Sa skin, ayun, nagpapantal po, rashes or hives, yung nakaumbok ho, tapos magbabump, tapos medyo ho maya-maya maaalis. Pero may mga klase ho ng eczema na flare-up na hindi ho naaalis. Digestive symptoms, meron hong nausea, vomiting, abdominal pain, or diarrhea. Ayun ho, anaphylaxis, ayun ho, severe cases na po yan. May iba pong topic tayo para dyan. Siyempre ho, prevention, i-avoid ho yung trigger. Kailangan ma-identify ninyo yung trigger, no? Ma-minimize ho yung exposure nyo doon. At ito nga po yung allergen avoidance, no? Kaya lang ho, pagka ang may allergy ho, masyado na hong marami yung allergies na nagre-react siya, hindi na ho practical ang allergen avoidance. Kasi ho, mangyayari dyan, halos wala nang kakainin, wala na hong pwedeng maamoy o ma-came in contact yung pasyente dahil halos lahat na po nagre-react na siya. Kaya, yun nga ho ang sinasabi natin na dapat kung ano ho yung root cause, yun ho ang i-address. Tulad ho ng yung lack of water, kailangan ho, ayan, i-correct ho namin muna kayo sa clinic by IV fluid, then detox, tanggalin ho muna natin yung parasitism, then later on ho, syempre, kailangan nyo na hong i-maintain yung right amount of water na yun. So, i-compute ho natin yan, depende sa timbang ninyo, at everyday ho, kailangan i-comply nyo na yung ganong amount ng tubig ang kailangan nyong inumin everyday. And kung ano man ho yung sources ng parasitism ninyo, kaya pagkain ho ng vegetable salad o nagpapaa kayo o mahawa kayo ng soil
nail biting, o kung sa petso, di ay naghuhugas ng kamay agad, no? So, kailangan ho yun, i-eliminate nyo. Kasi if you are again contaminated with parasitism and lack of water, uulit po yung allergy ninyo. Pero once na correct namin kayo, kung hindi nyo na ho gagawin uli yung magkaroon ng root cause, pwede hong hindi na kayo dalawin ng allergy uli, no? Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 2872, ano po ba ang pwedeng panggamot sa may fatty liver? Okay, so ang tamang paraan po is, ang usually lang ho kasing ginagawa sa conventional is, pinapainom lang ho ng supplement para ho sa liver. But hindi ho effective yan. Kahit anong inom ninyo ng supplement, pag ultrasound nyo po uli, fatty liver pa rin kayo. Ang right way ho, procedure is cleansing plus nourishing. Yan ho ang dapat. So, mauuna ho ang paglilinis ng atay. So, magagawa nyo ho yan through detoxification program na ginagawa natin. So, lalabas ho sa pupo ninyo yung mga stones, gallstones and intrahepatic stones na nakakapag-congest po sa liver. Kaya hindi na ho siya makafunction ng maayos, lalo na ho sa filtering capacity niya and other functions ng liver. So, tsaka ho uminom ng supplementation for 3 to 4 months. Kasi pag supplement agad kayo, punong-puno nga ho yung atay ng mga intrahepatic stones. So wala hong paglalagyan. There is no more space to put on for your supplementation. Kaya hindi ho siya effective. So kailangan ho, tanggalin ho muna yung mga intrahepatic stones bago ho mag-take ng supplement. Ang nakikita lang ho kasi sa ultrasound is fatty liver, yung whitish thing sa ultrasound. But ang loob ho noon, hindi na ho kasi yan nape-penetrate ng ultrasound. Puno na ho yan ng intrahepatic stones. Yung intrahepatic stones pong yan, pag puno na ang atay, yan din ho ang nalalaglag sa gallbladder. Pag nasa gallbladder na ho, ang tawag dyan, gallstone na. But it is the same stone. It is the same intrahepatic stones na nasa loob ho ng atay ninyo. Kaya lang ho, nalaglag na ho sa apdo ninyo pag puno na ho or congested na ang atay. So, detoxification po muna bago supplementation ng liver para ho makorek ang fatty liver. So, tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan ho lamang magpalista ho kayo ahead. Ivy ang mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayo mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia kasi nga wala nga hong symptoms. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan na mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Lalo na ho ngayon, samantalahin nyo po habang bukas pa po ang ating free check-up, free urine and sugar testing, colon cleansing ho for your referral, and yung promo package po natin, malaki po ang diferensya pag bumalik na ho sa dating presyo, yung detox plus blood cleansing with or without vector scan. Malaki ho ang masasave ninyo dyan. And also yung high dose vitamin C po natin, ayan ho, pwede nyo na hong i-prepaid yan. Marami hong benefits yan. And para hindi ho kayo mapagsarahan ng ating promo.
Ito ho ay walang expiration kung kailan nyo gustong gamitin. Transferable po ito. So, pwede nyo ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay, no? Baka ho i-close na natin ang ating promo hanggang baka ho first week na lamang po ng March, no? So, kaya ho medyo makiagaw na po kayo, no? Habang limited lang ho kasi ang slot namin per day. So, hindi ho namin kayang tumanggap ng marami sa isang araw. Ayan, magpalista na ho para makahabol kayo ng check-up habang libre ho ang konsulta. At yung anti-aging soap po, makihabol na rin po ng order habang may stock pa po tayo, no? And paki-like, paki-share, and mag-subscribe na rin po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.